I used to say no promises, let's keep it simple. But freedom only help you say goodbye. Simplihan lamang po natin ang usapin ng impeachment. Ano po? Impeachment kontra VP Sara Duterte. Gamit ang sentido komon, no, ng pangkaraniwang tao, ha? Hindi sentido komon, kasi sentido komon ng pangkaraniwang tao. Yan po ay kombinasyon ng puso, isip, konsensya, at patriotismo. Opo. Para atin pong isaalang-alang, ano? Isaalang-alang ang mailap na pangarap ng lahing kayumanggi, makatarungan, at makataong lipunan. Siyempre, sa pag-iinterpreta natin ng mga bagay-bagay, ano po? Bagay-bagay na nakapalibot dito po sa talaga bang ngayon na, now na, impeachment na, or what? Ho? Ibig ko po sabihin, bago po hanapin kung ano po sasabihin ng Korte Suprema ukol dito sa issue. Diba po issue rito Diba? Ito pong Senado ang may sole power to try and decide all impeachment cases. And kapag nilapag na po yung impeachment complaint, ay to proceed. Forthwith. Proceed. Agad. Pisa rin nyo, huwag na kayong patumpik-tumpik pa. So, yan po mga nakasalalay na usapin dito. Hey! Good morning! Pa rin po nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juro, Dr. Sixto Kit Kilatis Lagari po lamang. PhD, Public Administration, Honoris Causa. Alinsunod po rito sa Artikulo 11, Accountability of Public Officers. Artikulo 11, ha? Yun nga lang, dahil tinimbang, ngunit kulang ang ating mga karapatan sa Bill of Rights. Na 11 ho tayo. Hindi sa mapalagot itong mga ungas natin, mga opisyal, politiko, kawatang kuno ay politiko. Section 1, Public Office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Diba ba? Accountable to we, the sovereign Filipino people. May ganun nga ba? Well, anyway, Section 2 naman nakasaad dito, the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, and members of the Constitutional Commissions, siyempre, sa kadahilan ng culpable violation of the Constitution, treason, bribery. Bribery, ha? Sinuhulan nga ba ni Sara Duterte ang kanyang mga sikwatari? Ay, mga asik, di ba? At yung mga, yung head ng bidding committee, bribery po yun, pag sinuhulan niya, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. So, betrayal of public trust. Pero natin yung binigay sa kanya di ba? Tayo ba ay kanyang napaglalangan sa kanya dinala ang kwarta? Section 3, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. At pagdating po doon sa Section 2, sabi naman dito, a verified complaint for impeachment may be filed by any members of the House of Representatives or by any citizen, kahit na sino, ha? Sa ating, sa sambayan ng Pilipino, ha?
any citizens upon a resolution or endorsement. Kailangan nga lang may resolution at kailangan endorso ng kahit na sinong miyembro ng House of Representatives. Kailangan ko yun para umusad at magawa sila siyempre ng articles of impeachment. Ano po? Ayon pa rin dito sa Section 3 ng Artikulo 11. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all members, ito po ay mag-constitute na ng articles of impeachment. At ang trial doon sa Senado, trial by jury of the Senate shall forthwith proceed. Ito yung matalinghagang kataga. Forthwith. Nga ba ibig sabihin ng forthwith? Insigida, antemano, wag nang patumpik-tumpik pa, nauna. Yan At sa Section 6, the Senate shall have the sole power, nabanggit na natin yan kanina, to decide on cases of impeachment. So, diskusyon ngayon natin, natin. Ilonggo kong dila talaga yung palagi ako pinagkakanulo na ito. Tayo mga soberanong mamamayang Pilipino po ang nag-ratify. Ibig sabihin, tayo po ang author, tayo po ang may akda ng saligang batas. So, dapat ang kinukonsulta nila, tayo. At siyempre, mayroong prinsipyo ang batas Pero bago yung prinsipyo ng batas na yan, bago pa nila konsultahin or hulaan, tansyahin kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema, yun po muna ang mga salita nating nakalagay sa saligang batas. Gamit ang kanilang mga sentido komon, pagnilay-nilayan po nila at maggulay-bulayan. Meron pong konsepto ng statutory construction of laws. Kinukonstruct din niyang mga batas Diba? At ano po ang ibig sabihin nito? Napakasimple naman. Hindi naman ito matalinghaga diba? O malalim na mga pananalita na ang ibig sabihin lamang kapag malinaw ang letra at espiritu ng batas, wala na kailangan interpretahin pa ang Korte Suprema. Miski Korte Suprema nagsasabi ng ganyan sa marami na pong pagkakataon sa kanilang mga opinyon, i-implementan lang. Malinaw naman ang letra at ang espiritu ng batas. So, tingnan po natin ano ba ang malinaw dito. Na kapag ang Kongreso ay naghain na, ipinasbreak na sa Senado, ang verified complaint, ibig sabihin, notaryado, nilagdaan po nila in pain of penalty. Kasi pagka nagsinungaling sila roon, lagot sila. Si notaryado under oath, sinumpaan po nila yon. Sinumpaan nila na ito lagda ko, sumusuporta ako sa impeachment complaint na ito. Right? So malinaw, ano ba yung mga kinukomplain nila? Malinaw din dapat yun. Gamit ang sentido komon ng pangkaraniwang tao, kailangan intindido po nila yun. So, dito naman sa ating saligang batas, malinaw naman ang mga letra. At espiritu, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Yun nga lang, hindi lang malinaw dito yung ating pong justice system. Kasi dapat accountable to the people, tayo po ang magpapanagot sa kanila bilang mga jurors sa hukuman trial by jury.
Pero takot sila eh. Takot sila na mabilis sila mabubuko at makakalabuso sa hukuman trial by jury. Kaya yun ay pinagkait nila sa atin. Ano po? Ang beauty ng trial by jury. Anyway, tingnan nyo naman ang nangyayari sa Amerika, si Donald Trump. Sino ba humusga sa kanya? Korte Suprema ba? Kung siya ay guilty o innocente? Diba? Pagka kasi po, question of facts, diba? Trial by jury yun. Diba? Yun ang hinahanap ng jury, yung mga juror, ang katotohanan. Kapag question of law, Supreme Court yun. Diba? Halimbawa, merong gustong ipa-interpret, diba? Ang mga, kung sino man, diba? Ukol doon sa tunay na kahulugan, pagka medyo ambiguous, ha? Kumbaga, kaduda-duda. Hindi malinaw, malabo yung batas. Kailangan i-interpret na Korte Suprema yun. Pero kung question of facts, katotohanan, ay trial by jury yun. Sa demokrasya, sa tunay na demokrasya. Kaso nga lang, huwad ang ating demokrasya, kaya yung ating pong trial by judge, siyempre, ang judge, hawak po ng kung sino mga nakaluklok sa gobyerno, di ba? Trial by judge. So yung judge, ang naghanap ng batas at naghanap din ng katotohanan. Sipin po natin o tandaan po natin, yung pong nakakaalam lang ng katotohanan, yung pong biktima, no, at yung salarin. Kung namatay yung biktima, yung salarin na lang ang nakakaalam ng katotohanan. Plus, yung pong eyewitness. Yung saksi sa mga pangyayari. Sila naman po nakakaalam ng katotohanan. Yung judge po, yung mga abogado, nila alam yun eh. Maliban na lang kung sila ay saksi din, bukod sa judge. At judge pa siya, abogado pa siya. Diba? Kung saksi siya doon sa pangyayari, pero pagka nagkaganon, abay dapat siya mag-inhibit. Diba? Kasi may conflict of interest eh. Diba? Ibang judge dapat din sa atin yun. Pero sa tunay na demokrasya, kaya nga ang jury, mga mamayan na pinatatawag para humusga, hanapin ng katotohanan. So, si Donald Trump hindi nakaligtas sa jury justice system sa Amerika. At saka, paano ko yung mga hindi impeachable officers like yung head ng Bids and Award Committee ng DepEd, yung pong kanyang mga assistant secretary, na appointed, hindi naman impeachable officials yun. Diba? So, diyan po pumapasok ang beauty ng hukuman trial by jury kasi sila po ang lilitis at maghanap ng katotohanan at humusga. Kung ano yung katotohanan? Yan nga lang. Ipinagkait sa atin yun. Ang bira, Yung pa pong military escort, yung mga sikyo ni BP Sara, kung saan doon niya daw binigay. Doon daw napunta yung pera. Ano yun? Binigay sa mga sikyo. Tapos, binilibay kay Sara. Para kumbaga, walang bakas na naiwan. Posible! Hindi naman natin sinasabing ganun nga. Posible. No? Alam niyo ba kung jury justice system ang umira sa bansa? Naku, manghihilakbot itong mga assistant secretary na ito, Vincent Ward Smith, mga sikyo na ito, bago sundin ng illegal na utos. Nakam kami ng pera nating mga soberanong mga Pilipino. Sapagkat mabilis na proses sa alas 4 na mabubuko at mapapanagot natin kung juror tayo. Kapag lumanding sa Senado, ulit ko lang sabi ng batas, ang verified impeachment complaint, abay, wala nang patumpik-tumpik pa. Dapat po itong sundin or litisin agad ng mga senador. Dito po, mapasok ang kahalagan ng co-equality clause, di ba? 3 co-equal branches in government. Iyon pong lehislatura, ehekutibo, at saka yung hudikatura. Ngayon, sole authority rito sa mga impeachment cases ang mga senador. Ibig sabihin,
Yung Korte Suprema po, hindi po pwedeng manduhan sila, oy, ngaungas, litis na kayo, litisin nyo na si BP Sara. Hindi obra eh. Kasi alangan sila, wala silang mandato. Hindi sila binigyan ng ganong kapangyarihan. Ang pwede lang gawin, marahil, ay yung pong tinatawag na declaratory relief. No? Interpretahin nila kung ano yung ibig sabihin ng batas. Yun naman po, pero utusan nila yung Senado. Pwede. Maging yung petisyon ni Sara D. No? Na tigil-tigilan ng Senado, basura yung impeachment. Wala din po karapatan o kapangyarihan ng Korte Suprema. Nagawin yun. No? Uulitin ko lamang po, wala pong karapatan ang Pangulo na magpatawag ng special session para i-convene ang Senado, no, as an impeachment court. At wala din pong nakasaad sa saligang batas, no, na po pwede lang magsagawa ng impeachment trial ito pong Senado kapag in session. Wala po. Kasi kumbaga emergency situation po ito eh. Diba? So hindi kailangan magpatumpik-tumpik pa mga senador. O si Escudero. Tawag niyo na yung mga senador mo. Kasama mo riyan. Tara na! Impeachment trial na! Na po. Ba? Hindi mo na. Mamaya na itong kung juror tayo. No? So, apat na katangian. Ang biraw, bakit nagkakanda? Well, anyway, ulitin ko lang ha, para po malinaw. Yung pong sinasabi sa saligang batas na kapag nakapaghain na ng impeachment complaint, article of impeachment, ito pong Kongreso, doon po sa Senado, ha, ay agad na i-convene ng Senado ang kanyang sarili bilang impeachment trial court. No, ha? Agaran po yun. Meron bang, kumbaga, ano kung tawagin mo yun, malabo doon sa nakasaad ating inukit sa saligang batas bilang author. So, tayo mamayang soberanong mamayang Pilipino. Meron ba kayong nakita doon na malabo? Wala naman po, di ba? At syempre, ano pa yung isang issue rito? Yung forthwith. Hindi, yun na yun eh. Kasama na yun doon eh. Di ba? Forthwith proceed with the impeachment trial. Meron ba malabo doon? Bira. Well, anyway, ulitin ko lang ha, para bibigyan ko diin, no, na kung juror tayo, lahat po ng mga nakawan sa ating gobyerno, lahat po ng mga modus operandi ng mga traidor at kawatan sa pamalaan, malabo po mangyayari yan. Siyempre, may mga inuutusan sila, yung mga tao na sa baba, di ba? Pero kung merong sword of Damocles hanging over their heads, ito nga po yung karapatan natin sa hukuman trial by jury, manghihilakbot po sila. Bakit o kanyo? Isipin mo, lahat tayo ng mga mamayan ay mga espiya. Tayo po ang mata, tenga, ilong, ng ating pong pamahalaan. Kasi ang pamahalaan po ng demokrasya, government of the people, by the people, for the people. Tayo po ang gobyerno eh. So, siyempre, kailangan bukas lagi ating tenga, at mga mata, ipag-amoy. Pag may naamoy tayo ng mga katiwalian, punta kagad tayo. Doon po, hindi, gawa muna natin ng kwento. Gawa natin ng kwento. Lagdaan ng hindi po kailangan lagdaan yung ating ulat, doon sa grand jury. No? Pero mainam, nalagyan po natin siya ng code name para kung merong pabuya, ay matatanggap po natin. No? So, sino-sino ang posibleng maging whistleblower? No? Lahat tayo. Pero ang medyo malapit-lapit,
na makadiskubre ng anomalya, siyempre, unang-una, kung sa kaso ng DepEd, yung mga taga-DepEd mismo, yung mga janitor riyan, yung mga messenger riyan, yung mga ultimong empleyado, yung nasa rank and file. Ilan na naman yung kumikita diyan at nagsasabuatan. Kakaunti lang sila, mabibilang mo lang sa daliri ng mga kamay, di ba? So, mas marami ang whistleblowers. Maging yung, lalo na yung mga taga-accounting, siyempre, alam nila kung paano nininenok, ninanakaw at ang pondo natin yan. Ha? Ganon din sa ibang mga ahensya. Posible din na yung mga riders na naghahatid ng pagkain, abay, paghatid niya doon, malay mo, may narinig siyang usap-usapan, payabangan, pare, magkano ba nga inabot sa'yo dito sa transaksyon na ito, dito sa ninakaw natin pera ng bayan. Kumbaga, magyayabangan yan ito sa akin, konti lang, 500 milyon lang Ako, mukhang mas maliit yan sa iyo kaysa sa akin. 1 billion binigay sa akin. Di ba? Payabangan yan sino pa? Yung mga kasambahay nila. Di ba? Mga kasambahay. Yung staff ng mga hindi naman kongresiya. Pinag-usapan natin dito, mga empleyado ng gobyerno sa DepEd at sa ibang ahensya. No? Yung kanilang mga suki, halimbawa, suki nilang karpentero, tubero, posible din yan na maging whistleblower. Pagka meron siya na-discover na anomalya. So, ang dami po pwedeng panggalingan ng impormasyon ng katiwalian papunta sa grand jury. At ang grand jury naman, di katulad yan ng mga prosecutor sa DOJ, na kahit may anomalya sila na didiscover, abay, pag sinabi sa kanila ng boss nila, wag yan, atin yan. Huwag niyong pakialaman yan. Magagalit si boss dyan. So, ito namang mga kawatan, siyempre, nakaalyado ng Pangulo, kasama sila sa the super majority. Yan yung pinakamalupit na political dynasty sa ating bayan. Natawag yan sa Pangulo. Katulad ng ginawa ni Governor Chavit Singson noon, di ba? Sumabay kay Erap sa aeroplano. Kung saan pumunta si Erap noon, hindi ko na matandaan. Pero humirit siya. Erap. Ito pong auditor ko rito. Auditor, abogado, makulit Pwede ba, kung di mo man pagsabihan, tanggalin mo doon at ilipat sa ibang pwesto. Ay, hindi pumayag si Erap. Aba, tumalon ngayon. Ito si Chavit Singson sa bakod nung Gloria Macapagal Arroyo at naging whistleblower doon sa waiting. Diba ba? Ganun Ganun ang kalakaran talaga. Pero sa jury justice system, hindi mo pa pwedeng, hindi na mangyayari yan. Sapagkat yung pong matino na co-auditor, siya mismo, pwedeng iparating niya yung na-discover niyang anomalya doon po sa grand jury. At yung grand jury naman, napakasimple lang gagawin nila. Kasi anomalya naman, mayroong paper trail yan So, ipasusupoy na nila dusis tecum yung mga transaksyon na nakapaloob sa iba't ibang mga binanggit na posibleng mga maanomalyan transaksyon. Wala din namang kapangyarihan tumanggi. Kahit na presidente, hindi niya po pwedeng baliwalain ang supreme na power ng grand jury. So, mabubuko at mabilis lang Pag indicted, ibabato niya sa trial jury. Sa West muna, wala pa trial jury. Hindi pa na-impanel yun Ngayon, yung West naman, irarapol nila yun kung kanino mapupunta. Diba? So, pag na-raffled off na yung kaso, ipatatawag, siyempre yung akusado. Indicted na siya Kumbaga, meron ng sakdal Or, ano ba tawag nun? Impormasyon, akusasyon o sakdal galing sa grand jury. So, i-arrange na siya
Ito yung mga akusasyon laban sa'yo. Indicted ka na rito. How do you plead? Guilty or not guilty? Actually, pagka-indicted na, timano, issue ng judge yan ng arrest order eh. Kukulong na yan eh, hindi ba? So pag sinabi niyang not guilty, Your Honor, okay, bibigyan siya ng at least more or less 7 buwan para paganda ng kanyang depensa. Kasi kailangan din siya protektahan ng Estado eh. Diba? May 7 buwan ka ha. Gandaan mo yung depensa mo. No? So, yung judge, andyan pa rin naman eh. Yung iba, akala nila, yung judge eh, yung mga jurors, hindi. Yung mga jurors, sinahanap lang noon, yung katotohanan. Yung judge, yung defense lawyer, at saka yung prosecutor, yan naman po yung naghahanap kay batas. Ano ba si batas? Ano bang kanya? Ganon ang kalakaran doon sa hukuman trial by jury. No, so, unulit ko madami ang posibleng whistleblower at yung mga whistleblower hindi kailangan ibalandan lang ka ng pagmumukha, hindi katulad ng kaungasang kalakaran sa ating justice system, na ikaw ang, di ba? Mali yun eh. Kasi, kita mo nangyayari, walang may gusto maging whistleblower. Nakita nyo naman ang nangyari kay Spirat ba yun, yung whistleblower ng fertilizer plant scam. Sa harap ng kanyang mga anak, sa loob ng kanyang bahay, pinasok at doon siya pinagbabaril. Patay! Hanggang ngayon unsolved. Yan kabuktutan sa hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan na kuno'y politician na meron sa ating bayan. So dapat na talaga basura yan. No? So, andali mo na. Bakit may sundot sagad pa ito dito? Parang nagkanda. Ayusin ko lang ito. Kanda, windang-windang yung aking panik. Parang nagsala-salabat. Pambira. Anyway, yung aking pong kodigo penal dito, nagkasala-salabat. Right? So, ito na tayo sa bandang dulo eh. Okay, unahin po muna natin ito. Ang sundot sagad. Pag sinundot mo at sagad na, yan na po yung bottom line. What? Para maging batas ang isang batas, dapat nauunawaan ang kahulugan nito gamit ang sentido komon ng pangkaraniwan tao. Ganyan po ang prinsipyo ng batas. Ano po? So, ulitin ko lang issue. Para kasi nawala na sa inyong isipan ko yung trial by jury na yung ating po dinidiscuss di ba? Soul power. Ano ba ibig sabihin ng soul power? Bukod tanging may poder, di ba? Ang mga senador. So walang pakialam po dito ang Supreme Court maging ang opisina po ng presidente. Ala po silang pakialam dito. Hindi sila pwede manghimasok dito. Diba? At yung pangalawa pang, kumbaga gagamitan natin ng sentido komon ng pangkaraniwan tao, ano ba ibig sabihin ng forthwith proceed with the trial? Na atas sa mga senador. Forthwith proceed with the trial. Of course, understandably, kailangan pa nilang i-convene. Pangalawa, gagawa pa sila ng kanilang rules of impeachment. Anong klaseng mga ebidensya ba ang pwede lang tangkapin? Blah, blah, blah. Okay naman po yun. Kasama po yun sa mga, kumbaga, requisitos, prerequisites, So, okay lang hindi sila hanggat din na natatapos yun. Pero siyempre, bilis-bilisan naman nila. Hindi po pwede yung magpabanjing-banjing sila. Mahalata din naman sila. Ano po? And then, pagka-completos recados na umpisa na po ang paglilitis mula umaga hanggang minsan naabot ng gabi. Ito po ang pinakamalapit. Ang impeachment trial sa Senado, pinakamalapit sa
hukuman trial by jury of with the sovereign Filipino people. Ang kakaiba na rito, ang nagdidetermine kung may probable cause ay mga kongresista. Mga kongresista, siyempre, mga political animals yan, di ba? Kampi-kampi yan. Kung saan banda na ron yung kaban, doon sila. Di ba? Pero sa trial by jury of the people, yung pong mga grand jury, randomly selected po yon. Randomly selected, 23 katao. And then, ito namang trial jurors, kamukha ng mga senador, randomly selected din po yun. At dumadaan pa po ito sa final selection process kung tawagin ay voir dire. Para malaman, mapagtanto ng abogado, ng depensa at ng prosecutor na yung pong i-impanel na juror ay walang bias, pabor o kontra sa magkabilang panig. Yun lang po ang pagkakaiba na. Napakalaking pagkakaiba po yun. Ano po? Now, para po sa akin, no, walang karapatan na makialam. Ulit ko lang, pero bibigyan ko ng diin ang Korte Suprema at ang opisina ng Pangulo at dapat lang naagar ikasan ng mga senador, no, sa pamumuno ni Senate President Chis Escudero ang paglilitis ang impeachment trial. Yan po yung sa akin. No? Bahala na kayo kung anong sentido ko ninyo rito. Meantime, para po makamtan na natin ang mailap at matagal ng pangarap ng ating lahing kayong manggi. Pangarap po ito ng ating mga ninuno. Yung pisa nung sinakop tayo ng mga Kastila for 333 years. Diba? Ang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. Inukit pa yan sa preamble ng ating 1987 Constitution. Ganon din sa mga nakalipas na sumigang batas. No? Ano po ang missing link? Ipinagkait sa atin ng ating sovereign power, no, to be the jurors, to judge sa mga kasong korupsyon, human rights violations, land grabbing, drug trading, at marami pang ibang cancer sa ating lipunan. Pinagkait sa ating yun. Diba? Kaya ganito po ang ating sitwasyon ngayon. Kalunos-lunos. So, ang ating pong hahanapin sa mga humingi nating sagradong boto sa halalan sa Mayo 2025, apat po ito eh. Madali naman tandaan, no? Apat. The four-way test, kumbaga sa Rotary. The four-way test. No? Una, ang kandidato ay dapat juror advocate. Juror advocate, mag-aay ng amenda numero 1 sa Bill of Rights para ilagay ang idagdag ating karapatan bilang mga juror sa hukuman trial by jury. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Yan po yung ating kalakaran dyan. Para naman lahat ng mga traidor at mga kawatang puno ay politician sa buong pamahalaan, abay, himas rehas ng agaran. Pero yan, kailangan juror advocate siya. Pangalawa, kailangan siya ay pro-impeachment ni BP Sara. Hindi dahil sa partisan politics, kundi para masisigurado natin na maghahari sa bansa ang rule of law. At magiging deterrent din po yan sa iba pang mga kawatan riyan. Kasi marami pa sila riyan. Halos lahat hindi man lahat. So yung pangalawa. Ang pangatlo, kailangan po siya ay anti-China. Ibasura po natin yung mga pro-China na kandidato. Yung bago at yung mga nakaraan na nagbabalik bayan. O yung kasalukuyan nakaupo na dating mga suwariwariwak, sip-sip buto ni Digong na sip-sip buto ng China. Ibasura po natin ang kanilang kandidatura. At syempre, pang-apat, mahalaga po ito. Kailangan siya po ay pro-freedom of speech. Tandaan po natin, ang ating pong freedom of speech ay nakaukit dun sa 4 freedoms of man sa charter ng United Nations. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, freedom from fear.
At inukit din siyempre dito po sa ating saligang batas na walang batas ang pwedeng ipasa abridging freedom of speech, of expression of the press and for the people to assemble peaceably and seek redress of grievances. So yun po apat Ngulit ko, juror advocate. Alawa, siya po ay pro-impeachment. Regardless kung sino i-impeach, si Sara man yan, iba pa. Pagkatlo, anti-China. Anti-China. At pang-apat, pro-freedom of speech. So yan po sa akin. What say you? Dapat lang juror tayo. O pa rin po inyo lagi nakahanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines. Hanggang sa susunod po nating episode ng Sentido Común. Sentido Común na lamang pong gamitin natin, sapat na po yun. Ano ba ang sentido común ng Panginoon? Do not do unto others what you do not want others do unto you. God bless.